nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Nagbabala ang International Monetary Fund na nalagay umano sa alanganin ang pera ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund ng gobyerno. Inirekomenda din nila na ibalik ng Maharlika Investment Fund ang bilyon-bilyong pera ng dalawang state-owned bank na ayon pa nga sa mga eksperto ay paniguradong ibubulsa lamang ito ng mga buhaya sa pamahalaan. Sobrang dismayado nga ang mga netizens, lalo na ang mga depositors ng naturang bangko at nais na lamang nilang i-pull out ang kanilang pera bago pa ito masimot ng kampo ni Romualdez at Bongbong Marcos. Tila panay korupsyon ang ligasiya ng kasalukuyang administrasyon at lantaran pa ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi pa nga umarangkada ang Maharlika Investment Fund na pilit isinabatas ay tila na bankrupt na agad ito sa kawalan ng maayos na panuntunan at malawakang korupsyon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, ang problema karamihan sa mga Pinoy hindi kikilos unless moderna nila ang ninanakawan. Kaya ang tulad ni BBM and Company nakakalusot. Bukas, mas malala pa tayo sa Sri Lanka pag hindi pinalayas ang mga kawatan. Di na ako mag-deposit sa Land Bank at sa ibang bangko. Mas mabuting cash ang pera at hindi sa bank. Kasi once na magsara ang bangko dahil sa bangkarote, damay ang pera natin. Dahil kay BBM, delikado na, withdraw na, bangkarote na. Tahimik yung mga nagpilit i-approve ang Maharlika Funds. Dati na yan supply kahit during the deliberation. Dahil wala silang clear plan. Ang motibo nila is kunin yung pera for their personal gain. Noong naupo si Bongbong Marcos ay pera agad ng bayan ang pinakialaman at ang mga alipores niya, puro na lang sila pera. People power na, dapat lang patalsikin ang mga buhaya dyan sa Malacanang. Senado at Congress, sila lang ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Sobrang kawawa na tayo sa totoo lang. Pa-urgent pa noon sa Maharlika Fund si Bangag tapos up to now wala namang usad pagkos paatras pa ngayon. Sayang ang pondo, sayang ang pagod, sayang ang panahon. Yung pera napunta na sa bulsa at bank accounts nila. Yung iba pinambili ng mga ututo. Kailan at dapat panagot si Bangag sa kapalpakan ito? Papuntang 242 billion. 242 billion. Ito po ay COA report, no? Flinag po ng COA itong state universities at iba pong government agencies, no? Nagkakahalaga po ng 242 billion. It's either delayed or defective projects. Grabe po. Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin dito. Sa DPWH pa lang, daan-daang bilyon po ang depektibo o na-delay na proyekto. DOTR, etc. Pero hindi po natin nalalaman kasi po ginawa po nilang diversion. Ngayon po natin mapagtatanto na sa dinami-dami po ng ginagawa nilang kalokohan behind the scene. No? Behind the scene po kasi masyado tayong tutok. Lahat po tayo, pati po ako. Ang tinutukan po natin yung mga investigasyon laban sa mga Duterte. Pero daan-daan bilyon po pala ang hindi na binabalita. Akala natin PhilHealth lang, PDIC po. Yung pong mga deposito nyo sa bangko. Pinakialaman din pala, kinuhanan ng 117. Nakakagalit po. Pag natutuklasan natin to, grabe po. No? Habang pong pinatatampok nila, pinag-uusapan ng media, ito pong nangyayari na wala naman po talaga silang mapatunayan hanggang sa mauwi po dito sa tinatawag nating impeachment na mga Mary Grace Piatos na wala naman pong sinasabi ang COA na katiwalian. Sa isip lang po, sa audit lang po ng mga congressman nagkakaroon ng katiwalian. Ito pong tunay na katiwalian, hindi na po natatalakay. Yan po ang gusto ng gobyernong ito. Daang-daang bilyon po ang pinaflag ng COA. COA po ito Samantalang yung DepEd at saka OBP, malinis po sa COA. Nakatanggap po ng
ng tinatawag nating unmodified or unqualified opinion. Ibig sabihin po, nakapasa sa international standard ng auditing pagdating po sa paggastos ng pera. Pero po, maliban po dyan, no? Tuloy-tuloy pa rin po ang paninira nila hanggang ngayon. Mary Grace Piatos pa rin. Hindi ko po maintindihan kung paano po napapaniwala yung mga tao. Pero sa kabila po pala niyan, no? Yung mga pera po natin na daan-daang bilyon, magkano po yung pinag-uusapan natin? Na confidential fund ni BP Sara, 125 million. Dito po, daan-daang bilyon. Daan-daang bilyon po. Ang gusto nilang wag nating makita. Diversion pala lang itong mga Duterte. Lahat po ng mga investigasyon nakatutok sa Duterte. Ang tanong, iimbestigahan nyo ba itong mga na-flag down ng COA ngayon? Matindi po ito. No? Okay lang po sana, pati po yung DBP tsaka Land Bank. Alam nyo po, pinasosoli po. Ang kinuha po pala sa, ayan po, ang kinuha po ng DOF sa pangunguna po nito ni Ralph Recto, no? Dito po sa nananahimik na Philippine Deposit Insurance Corporation, mas malaki pa po pala. Mas malaki pa po sa kinuha sa PhilHealth. Angal tayo ng angal sa PhilHealth. Nasaan yung pera ng PhilHealth? PhilHealth. 60 billion po ang nakuha sa PhilHealth. Dito po, kapit po kayo, 117 billion. Isang taon lang po to. Ngayong taon lang lahat. Tinodo na po lahat. Grabe. Tinodo na po lahat ito. 117 billion. Nakita niyo po, 60 billion po mula sa PhilHealth. 117 billion po mula sa PDIC. Daan-daang billion po yung pinagbentahan ng ginto. Ngayon din pong taon na to, ibinenta natin perinivatize natin yung operation ng NAIA. No? Daang billion din yan. Hindi po pwedeng walang binayad yan. No? Binenta rin nga natin ngayong taon. Ngayong taon po natin binenta rin yung Star City. Tsaka yung mga... Saan po napunta lahat yung mga hinayo pa kayo? Ralph Recto, magpaliwanag kayo. Saan nyo po pinagdadala yan? Napakarami. Napakarami po na pera ngayong taon. 170 sa PDIC. Billion, 117. Tapos busy kayo sa kaimbestiga sa wala pa pong 1 billion yung mga pinag-uusapan natin. DepEd at saka confidential funds sa DepEd at dito kay BP Sara sa OBP. Nakatutok tayo lahat habang siguro grabe po ang ginagawa tayong katatawanan nitong mga to. Siguro sabi, sige, magalit kayo dyan sa mga walang hiyang mga congressman na yan. Magalit kayo dyan na winawalang yan. Tinatawag na pusit yung inyong idol. Magalit kayo dyan dahil pinagbibintangan na naman si Rodrigo na diversion na diversion. Wala pa po to sa mga tinatanong natin. No, bago na naman po itong tuklas. Ilan pa pong daang bilyon na matutuklasan namin na hindi nyo nire-report? Anak ng tinapay, galit na kami sa mga congressman na inuusig si BP Sara. Yung pala, habang nagagalit kami sa congressman, kawawa pati congressman sa inyo. No? Ginawa ninyong pinademo, hindi, galit pa rin po ako sa mga congressman, Wag po, kaya lang may mas malalaking demonyo pa pala na hindi tayo nagagalit. Habang tayo po ay tanggol ng tanggol dito kay BP Sara at kay Tatay Digong dito po sa Quadcom,
at saka dito sa mga taga-HOR, eh, tuloy-tuloy pala sa pagkuha ng pera tong mga grabe po tong gobyerno na to. Kinakailangan na namin ng paliwanag sa mga nakikinig po. Yung mga inyo pong yung mga sa retired general, nakikita natin na marami rin tayo natuklasan doon sa ginawa sa budget. Aba, eto po. Labas po to sa budget ng Pilipinas. Pera na yan na naipon ng PhilHealth, kinuha pa. Ito naman po, mga depositor. Mga pera po sa bangko. Paano po pag may nagsarang bangko? Kinuha nyo na pala yung mga PDIC. Wala na po kami masabi, kundi grabe na lang. Saan nyo dinadala lahat ng pera na yan? Nung huling bagyo po, alam nyo kung ano sabi, wala na raw pera. Lahat nagde-justify na naubos daw yung pera, naubos ang pera. Tapos matutuklasan namin niya, wala kayong pambigay. Sa mga binabagyo, binabaha. Bigla namin matutuklasan ngayon na yung deposito sa bangko ng mga depositor, na member PDIC. Naririnig natin yan eh. Wala kang kakaba-kaba. Kasi pag nagdeposito ka, yung dineposito mo ay naka-insured sa PDIC. Member PDIC. Pati pa, hindi nyo na pera yan. Pera na yan ng mga depositor sa bangko. Nakuha nyo pa rin. Anak ng tinapay. Ayan, no? Sabi po rito sa Daily Tribune, least discuss, hindi po tinatalakay ito. O yan po, si Chito Losada, baka sabihin nyo na naman, sinatsambahan ko to. Wala po akong kakayahan na magtsamba ng ganyan. Sinasabi ko po sa inyo, wala akong puting ahas, wala akong green na ahas, wala akong mga impormasyon. Dito ko po sa mga dyaryo kinukuha. Habang tayo libang na libang, galit na galit tayo sa mga congressman dahil sa pang-uusig nila kay BP Sara, no? Smoke screen lang pala to. Smoke screen lang pala to lahat. O di ba? Member PDIC. Pucha, yung pala kinuha diyan 117 billion. Sa PDIC yung pandeposito. Ito nga sabi ng former budget undersecretary Sisa Nadine Susara, no? Ayan po sabi niya. So sa isang banker, if 117 billion was taken away, that is 55% of the fund. 55% pala yan ng PDIC. Do they think this will not affect depositors' confidence? Sabi po ng isang banker o isang may-ari ng bangko. Sa tingin nyo ba yung mga tao na may deposito sa bangko ay hindi magdududa? 55% ng buong pondo ng PDIC kinuha ng Department of Finance. Grabe po yan. Nung nabasa ko nga ito, pucha, talagang hindi Pasko ang sa atin ito. Bagong-bago po ito. Ngayon po ito, December 26. December 26 po na balita to. Maaaring hindi pa yan nababalita dahil busy yung mga vlogger sa ibalita yung away ni Joey tsaka ni Maui. Ni Joey tsaka ni Maui. Talagang grabe po. Nakakagulat. Ganon kalalaki ang pera na kinuha nitong taon na to. Bakit po ngayon, saan nyo po dinala yan taon ngayon? Saan nyo po dinala lahat yan? Bakit hindi natin pagpaliwanagin si Ralph Recto sa mga kinuha niyang pera? Yan po, PhilHealth pa lang tsaka PDIC. Sa instruction po nila, lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Baka meron pa tayong matuklasan na mas malaki pa dyan. Sa 60 billion ng PhilHealth, 117 billion ng PDIC. Sabi ng bankero, sa tingin nyo ba hindi makaka-apekto yan sa mga nagde-deposito
na yung kanilang pinaka-insurance ay kinuha ng pamahalaan? Ano po ba balita ngayon sa IMF? Ito po. Ang sabi po ng IMF, inuutusan niya yung gobyerno, IMF to government, restore capital of state-owned banks used for Maharlika Fund. Oh, po, IMF to government, sabi po ng IMF, i-restore ninyo yung kinuha nyong capital sa Land Bank at saka sa DBP. Bakit po? Kasi kinakailangan. Okay, tignan po natin. Sabi po ng IMF World Bank, i-restore ninyo. Alam niyo po kung saan dinala yung Land Bank, di ba? Tsaka yung yan po yung Maharlika Investment Fund. Marami pala silang binago, no? Marami pala silang binago na anong tawag doon? Mga SB boys yan, sir. Amik TV. Ako hindi ko pa yan na topic. Number 113, party list. Yeah. Simple lang. Okay. Alam nyo, ito pong IMF World Bank, hindi po natin narinig yung salitang IMF na nagsasabi sa gobyerno panahon ni Tatay Digong. Ang ibig sabihin po niyan, no? Ito pong mga pag pumapasok na po yung IMF, kinakabahan na po yung IMF na baka utang tayo ng utang, hindi na tayo makabayad ng utang natin. Yun po yan eh. Tinitiyak po kasi ng IMF na sound pa yung ating, actually, hindi naman po para sa kapakanan natin, no? Siyempre, kunwari lang sa kapakanan natin, pero actually, kapakanan niya ng mga bankero sa mundo. Yung mga inuutangan natin, gusto nilang matiyak na sound pa rin yung ating financial status. Ibig sabihin, hindi pa pabagsak ang Pilipinas. Kaya sila pumapasok. Pero papasukin lang nila yung mga bansa. Hindi natin narinig yung IMF World Bank noong panahon ni Duterte. O baka mamura lang ni Duterte yan pag nakialam. Pero wala naman silang need na makialam. Alam nyo po kung bakit? No? Wala naman silang makinig. Wala naman po silang dahilan para makialam sa Pilipinas dahil very sound po. Pumapasok po yung mga investors, ang dami po nag-invest, kaya nga tayo may build. Yan ang hindi natin naiintindihan eh. Akala kasi ng lahat ng tao, yung build, basta-basta lang yan. No? Sino po ba ang presidente na ayaw po magkaroon ng infrastructure? Lahat po ng presidente, no? Gusto po ng maraming infrastructure. Pero bakit si Duterte lang po? Bakit si Duterte lang po ang nakapagparami ng infrastructure? Ayun nga po yun eh. Yung trust and confidence po ng mga tao, ng mga investors dito sa atin. Dahil po magaling si Duterte, magaling po siya na magpatakbo ng Pilipinas. Thank you very much uli kay Sir. Sir lang ang pangalan. Teka lang, dito nga ako mag-ano para nakikita ko yung mga comment ng mga lalong-lalo na yung mga nagpapakape. Yan po yung PDIC sa mga nagtatanong. Yan po yung parang insurance po ng mga depository yan. Na kayo po, yung deposito nyo po sa bangko, pag nagsara po yung bangko, may matatanggap kayo na 500,000. Kaya po, pag walang 500,000 ang inyong deposito, wag po kayong kabahan kasi kaya pang sagutin yan ng mga bangko. Yan po yung ibig sabihin nun, no? O, ng PDIC. Teka lang, may nakalimutan lang akong iayos. Okay, balik po tayo rito. So, IMF po, naunawaan nyo na yan, International Monetary Fund. Ibig sabihin po niyan, sila po ng katambal po yan ng World Bank ang nagtitiyak po sa mga bansa na hindi po sila, yung mga miyembrong bansa na hindi sila mapupunta sa
pagbagsak, no? Sila po yung mga sumasalo. Sila po yung mga naghihingalong ekonomiya ay tutulong, willing tumulong. Pero in fact, tinitiyak nila na ikaw ay makakabayad pa ng utang. Kaya kanila po tinitignan nila ngayon. Ngayon, kung pumapasok po yung IMF World Bank, hindi po nakakatuwa yan. Ibig sabihin, wala na pong tinuwala sa atin, no? Kinakailangan na tayong gabayan. Hindi po nangyari yan panahon ni Duterte. Pero nangyari po yan mula po pa kay Cory. Paolo Mancol, thank you very much sa $499 na pangkape. Okay. So yung pagpasok po ng IMF dito sa Pilipinas, yung inuutusan naman po yung presidente natin ang gagawin dahil po yan sa kinakabahan na po sila sa tinatakbo po ng pinansya ng Pilipinas. Totoo po yan. Naalala ko yan nung panahon ni Cory tsaka ni Ramos. No, diyan po very heavy po yung IMF World Bank sa atin. Kasi dinidiktahan na tayo kung anong gagawin para tayo makabayad sa utang. Punta ibig sabihin, bumabalik na po tayo sa time na unti-unti na pong nawawalan ng tiwala sa atin yung international community. Pagdating po sa pinansya. Katulad po niya na hindi naman po kaila sa kanila yung ginagawa ng ating gobyerno. Okay, punta na po tayo rito po sa iba. Sabi po rito sa Philippine Star, COA po to hindi po to sinambahan ng kung sinong mga tao. Hindi po to galing sa mga kung sinong bubwit o kung sinong mga ahas-ahas. Ito po ay COA. Sabi po ng COA, the Commission on Audit has called out 15 national government agencies. 15 na national government agencies. Tignan nyo na ginagawa nyo. 15 yung flinag down ng COA. Kayong taga-HOR. Hindi po kasama dito sa 15 na to ang Office of the Vice President at DepEd. Imagine niyo. Wala doon sa pinamunuan ni BP Sara yung mga flinag down. So ibig sabihin wala pong basehan. Inunahan nila yung flag down. Inunahan po nila yung year-end report ng COA. No? So, nangangahulugan po na kung inunahan nila yan, kung hindi nyo sana inunahan, wala sana tayong pinag-uusapan na parang may anomalya sa OVP. Alam na po natin kung bakit Di ba? Ang purpose po nila, akala natin ay hanapan ng butas si BP Sara. Ngayon po, lumilinaw po ang purpose nila. Kaya imbestiga ng imbestiga dito sa mga Duterte to divert dito po sa mga malalaking issue na nawawala po yung mga pera nito mga to. Hindi ko po sinasabing nawawala na naglaho o binulsa. Nagtatanong po kami. Saan po napunta yan? Ang dami na pong katanungan. Hindi pa po kasama kasi yan